Part 5. The Role of Forensic Science in Political Accountability. Forensic science is not just about crime scenes, it is also about truth-finding in governance. 1. Digital forensics used to verify authenticity of documents, metadata of files, origins of leaked information, manipulation of videos or audio bot networks, and coordinated online campaigns. 2. Financial forensics used to trace fund transfers, procurement anomalies, unexplained wealth, shell companies, money flows linked to foreign entities. 3. Forensic auditing applied to confidential funds, intelligence budgets, and government contracts. 4. Forensic linguistics used to analyze speeches, anonymous letters, threatening messages, disinformation campaigns. 5. Forensic psychology helps assess credibility of testimonies, behavioral patterns of political actors, public reaction to crises. In impeachment cases, forensic evidence can make or break the charges. It transforms allegations into verifiable facts or disproves them entirely. Part 6. Likely outcomes. Political analysts outline several possible scenarios. Scenario 1. Impeachment complaints are filed but dismissed early. This is common in Philippine politics. Scenario 2. The House transmits articles of impeachment to the Senate. This would trigger a full-blown national trial. It would dominate media, freeze legislative priorities, and polarize the public. Scenario 3. Both officials survive impeachment. Historically, most impeached officials survive. This could strengthen the administration's political capital. Scenario 4. One official is impeached, the other is not. This could reshape alliances and the 2028 political landscape. Scenario 5. Both are removed. This is the least likely scenario, but constitutionally possible. It would trigger a succession process and potentially a constitutional crisis. Part 7. Public Trust. Where do Filipinos stand? Surveys show mixed results. 1. Trust in the President. Some surveys show strong trust, others show declines. 2. Trust in the Vice President. Similarly, trust ratings fluctuate, influenced by controversies, public appearances, and political alliances. 3. Trust in Congress and the Senate. Historically, these institutions have lower trust ratings than the executive branch. 4. The bigger issue, institutional fatigue. Many Filipinos feel frustrated, cynical, tired of political drama, worried about economic stability, concerned about foreign influence, unsure whom to believe. This erosion of trust is more dangerous than any impeachment complaint. Ending Hastisilasakin. What this moment means for the nation. Impeachment is not just a legal process, it is a mirror, reflecting our institutions, our political culture, and our collective maturity as a nation. Whether you support or oppose impeachment, one thing is clear: the Philippines is at a crossroads. The challenge is not simply about who sits in Malacanang. It is about strengthening democratic institutions, demanding transparency, resisting foreign manipulation, using forensic science to uncover truth, and rebuilding public trust. Democracy is not a spectator sport. It requires vigilance, critical thinking, and courage. Epilogue. Building the next generation of forensic professionals. Before we close, it's worth highlighting an institution that has become a key contributor to the country's forensic and investigative capacity: Lyceum of the Philippines University, Batangas. LPU Batangas is one of the few higher education institutions in the country offering Bachelor of Science in Forensic Science and Bachelor of Science in Criminology, programs designed to produce graduates who are not only technically skilled, but also grounded in ethics, scientific rigor, and public service.
Its forensic science program trains students in crime scene investigation, forensic chemistry and biology, digital forensics, forensic photography, evidence handling and chain of custody protocols, laboratory analysis, and scientific reporting. Meanwhile, its criminology program develops future law enforcement officers, forensic investigators, correctional specialists, public safety professionals. A 5-year double-degree program, BFS CBSCR, is available, as well as masteral and doctoral degree levels. Together, these programs help strengthen the country's investigative institutions by producing graduates who can contribute to truth-finding, evidence-based justice, and transparent governance. In a time when public trust is fragile and accountability is essential, institutions like LPU Batangas play a vital role in shaping a new generation of professionals committed to integrity, science, and service to the Filipino people. 30 minutong YouTube script, Tagalog version. Impeachment sa Pilipinas, BBM ang pangalawang pangulo at ang laban para sa tiwala ng bayan. Ni isang veteranong mamamahayag mo. Si Intro, magandang araw sa inyong lahat. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isa sa pinakamainit at pinakamabigat na usapin sa politika ngayon. Ang mga panawagang i-impeach si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pangalawang Pangulong Sara Duterte. Hindi ito tungkol sa pagpanig. Ito ay tungkol sa pag-unawa. Sa mga argumento ng mga nananawagan ng impeachment, sa kontra-argumento ng mga tagapagtanggol ng administrasyon, sa posibleng papel ng dayuhang impluensya, sa kahalagahan ng forensic science sa pananagutan, at sa mas malalim na tanong, may tiwala pa ba ang mga Pilipino sa kanilang mga pinuno? At sa Kongreso at Senado na dapat magbantay sa kanila. Simulan natin. Bahagi 1. Ano ba ang impeachment? Ang impeachment ay konstitusyonal na mekanismo para tanggalin ang pinakamataas na opisyal ng bansa kapag may mabigat na paratang. Hindi ito kudeta, hindi ito shortcut sa kapangyarihan. Ito ay isang legal na proseso na nagsisimula sa mababang kapulungan at nagtatapos sa Senado. Sa kasaysayan, bihira ang impeachment at mas bihira ang matagumpay na impeachment. Tanging si Chief Justice Renato Corona lamang ang natanggal sa pamamagitan nito noong 2012. Kaya ang kasalukuyang panawagang i-impeach ang parehong Pangulo at pangalawang Pangulo ay nagdulot ng matinding debate. Bahagi 2, bakit may mga nananawagan ng impeachment? Iba't ibang grupo, komentarista at aktor sa politika ang naglabas ng mga pangamba. Ito ang kanilang mga argumento, hindi ko sariling opinyon. 1. Paratang ng kakulangan sa pamumuno ayon sa mga kritiko. May ilang polisiya o desisyon na umano'y bumagsak sa pamantayan ng betrayal of public trust. 2. Usapin ng confidential funds. May mga mambabatas at watchdog groups na nagtanong tungkol sa paggamit, paglilipat o pag-justify ng confidential at intelligence funds. 3. Posibleng dayuhang impluensya. May mga komentaryong nagsasabing maaaring may interes ang ilang bansa sa direksyon ng politika ng Pilipinas. Iba-iba ang antas ng ebidensya at madalas itong pinagtatalunan. 4. Political dynasties at konsentrasyon ng kapangyarihan. May nagsasabing ang Marcos-Duterte Alliance at ang mga tensyon dito ay sintomas ng mas malalim na problema sa ating political system. 5. Pagbaba ng tiwala ng publiko. May mga survey na nagpapakitang pabago-bago ang trust ratings. Para sa mga kritiko, indikasyon ito na may batayan ang impeachment. Muli, ito ay mga argumento ng mga kritiko, hindi konklusyon. Bahagi 3. Ang mga kontra-argumento. Bakit tutol ang iba sa impeachment? May sarili ring punto ang mga taga-suporta ng administrasyon at ilang neutral na eksperto. 1. Nakakagulo at nakakapagpahina ng bansa ayon sa kanila. Ang impeachment, lalo na laban sa parehong Pangulo at pangalawang Pangulo, ay maaaring magparalisa sa gobyerno.
Ikalawa, politikal na motibasyon. May nagsasabing ang impeachment ay bunga ng banggaan ng mga paksyon, hindi ng tunay na paglabag sa konstitusyon. 3, kakulangan ng matibay na ebidensya. Binibigyang diin ng mga legal expert na kailangan ng tiyak, malinaw at mapapatunayang paratang. 4, mandato ng taumbayan. Para sa mga taga-suporta, ang pag-alis sa halal na opisyal ay dapat gawin lamang sa matinding sitwasyon. 5, panganib ng dayuhang manipulasyon. May mga analyst na nagsasabing maaring makinabang ang ilang bansa sa kaguluhan sa Pilipinas. Ito ang dialektika. Dalawang panig parehong nagsasabing sila ang nagtatanggol sa demokrasya. Bahagi 4, dayuhang interbensyon. Mito, posibilidad o katotohanan. Sensitibo ang usaping ito. Karaniwang hinahati ng mga eksperto ang foreign interference sa 3 uri. Una, information operations, manipulasyon sa social media, peking account, coordinated propaganda. Ito ay dokumentado sa iba't ibang bansa. 2, economic leverage. Ang mga bansang may malalaking investment ay maaaring subukang impluensyahan ang politika. 3, geopolitical competition. Nasa gitna ang Pilipinas ng tensyon sa rehiyon. May mga bansang may interes kung sino ang nakaupo sa Malacanang. Ngunit ang pagpapatunay ng foreign interference ay napakahirap. Kadalasan kailangan ng forensic digital evidence o intelligence reports. Bahagi 5, ang papel ng forensic science sa pananagutan. Hindi lang tungkol sa crime scenes ang forensic science. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katotohanan. 1, digital forensics. Para beripikahin ang tunay na pinagmulan ng dokumento, metadata pinagmulan ng leaks, manipulasyon ng audio/video bot networks. 2, financial forensics. Para masuri ang galaw ng pondo, procurement anomalies, unexplained wealth, shell companies, foreign-linked money flows. 3, forensic auditing, mahalaga sa pagpusisi ng confidential at intelligence funds. 4, forensic linguistics. Para suriin ang anonymous letter, speeches, disinformation, threatening messages. 5, forensic psychology. Para unawain ang kredibilidad ng testimonya, reaksyon ng publiko, behavioral patterns ng mga aktor sa politika. Sa impeachment, ang forensic evidence ang nagiging tulay mula paratang tungo sa katotohanan. Bahagi 6, MGA, posibleng kalalabasan. Ilan sa mga nakikitang senaryo ng mga political analyst. Senaryo 1, maagang ibasura ang impeachment. Karaniwan ito sa kasaysayan. Senaryo 2, umabot sa Senado ang Articles of Impeachment. Magiging pambansang drama ito at maaaring maantala ang mga batas. Senaryo 3, parehong makaligtas ang Pangulo at pangalawang Pangulo. Magpapalakas ito sa kanilang political capital. Senaryo 4, isa lang ang ma-impeach, magbabago ang political landscape at mga alyansa. Senaryo 5, parehong matanggal, pinakamababa ang posibilidad, ngunit posible sa ilalim ng konstitusyon. Bahagi 7, tiwala ng publiko, nasan na tayo? Iba-iba ang resulta ng mga survey. 1, tiwala sa Pangulo. May mga survey na mataas, may mga bumababa. 2, tiwala sa pangalawang Pangulo. Ganoon din, pabago-bago, depende sa issue. 3, tiwala sa Kongreso at Senado. Historically, mas mababa ang trust ratings ng mga institusyong ito. 4, institutional fatigue. Maraming Pilipino ang pagod, frustrated, nagdududa, nalilito kung sino ang paniniwalaan, nag-aalala sa ekonomiya at foreign influence. Ang pagguho ng tiwala ang mas malalim na problema. Ending. Ano ang ibig sabihin ng panahong ito para sa bansa? Ang impeachment ay hindi lamang legal na proseso. Ito ay salamin ng ating mga institusyon, kultura at political maturity. Kung ikaw man ay pabor o tutol, malinaw ang isang bagay: nasa sangandaan ang Pilipinas. Ang hamon ay hindi lang kung sino ang nakaupo sa Malacanang.
Ito ay tungkol sa pagpapalakas ng demokrasya, paghingi ng transparency, pag-iwas sa dayuhang manipulasyon, paggamit ng forensic science para sa katotohanan at muling pagtatayo ng tiwala ng publiko. Ang demokrasya ay hindi panoorin lamang. Ito ay pakikilahok, pag-iisip at tapang. Epilogo, paghubog ng susunod na henerasyon ng mga forensic professionals. Bago tayo magtapos, mahalagang kilalanin ang isang institusyong may malaking ambag sa pagpapalakas ng forensic at investigative capacity ng bansa, Lyceum of the Philippines University, Batangas. Ang LPU Batangas ay isa sa iilang pamantasan sa Pilipinas na nag-aalok ng Bachelor of Science in Forensic Science at Bachelor of Science in Criminology, Masteral and Doctoral levels. Mga programang naglalayong mag-produce ng mga profesyonal na hindi lamang mahusay sa teknikal na aspeto, kundi matatag din sa etika, siyentipikong pag-iisip at paglilingkod bayan. Sa Forensic Science Program, sinasanay ang mga estudyante sa Crime Scene Investigation, Forensic Chemistry at Biology, Digital Forensics, Forensic Photography, Evidence Handling at Chain of Custody, Laboratory Analysis at Scientific Reporting. Samantala, ang Criminology Program ay naghuhubog ng mga SOCS law enforcement officers, forensic investigators, correctional specialists, public safety professionals. Sa pamamagitan ng dalawang programang ito, tumutulong ang LPU Batangas sa pagpapalakas ng mga institusyon ng hustisya at investigasyon sa bansa, sa pamamagitan ng mga graduadong may kakayahang mag-ambag sa truth-finding, evidence-based justice at transparent governance. Sa panahong marupok ang tiwala ng publiko at kritikal ang pananagutan, napakahalaga ng papel ng mga institusyong tulad ng LPU Batangas sa paghubog ng bagong henerasyon ng mga profesyonal na tapat, siyentipiko at tunay na naglilingkod sa sambayanang Pilipino